Kung hindi pa ako makahanap ng trabaho, wala akong kita. Sa loob ng ilang araw, talagang hindi na ako kakain. Walang pondo at walang kumpiyansa sa pagbubukas ng restaurant. Walang mag-aalaga kapag nagtatrabaho na ako. Sino ba talaga si Mingda Mingda? Nasaan ang pamilya? Wala akong ideya kung saan magsisimula. Kuya. Minda. Bakit ka may dalang unan? Natutulog ka na ba? Ek. Gusto kong matulog. Bakit dito ka naisipang matulog? Nakasabi ka na ba kina inang at mga kapatid? Nasabi ko na. Kuya, nasa iyo ang lamig. Hindi mainit. Ayos lang. Matulog ka na. Hindi mo na kailangan kunin ang unan na ito. Mayroon na si kuya sa bahay. Gusto ko ito. Ayos. Kaya't hawakan mo ito. Yakapin ang unan at matulog. Tanggalin mo ang mga sapatos. Mas komportable ang tulog. Tutulungan ng kuya si Mingda na maligo. Mabango ang aking bata. Hindi mabaho ang aking bata. Ang cute-cute ni Mingda. Kuya. Sobrang lambot nito. Matulog ka na. Maglalaro tayo kapag gising na. Kuya, gising na si Mingda. Mingda, masyadong masikip ang sapatos mo. Dadaling kita para bumili ng bago. Huwag ka nang magreklamo. Kapatid, isuot mo ang sapatos. Halika, Mingda. Iunat mo ang mga paa. Suotin mo muna ito. Bibili ka ng bago kasama si kuya. Sige na, tara na. Oo nga pala, Mingda. Maaari bang bumalik ka muna sandali? Sabihin mo sa iyong ina o kapatid na babae. Bayan, kapatid, dadalhin kita para bumili ng sapatos. Magtatagal tayo ng kaunti bago makabalik. Mabuti na rin para makapagpahinga sila. Kapatid na babae. Alaynan, bumalik na si Zizi. May kailangan ba si Zizi? Lalabas ako kasama si kuya. Babalik ako mamaya. Si kuya ay dadalhin ka palabas. Babalik mamaya. Alam na ni ate. Kailangan sumunod kapag lumalabas. Huwag kang magpasaway. Anak, huwag mong kalimutang dalhin ang iyong kasangkapan. Ito ay tinatawag na tablet. CJ, alam na ni ate. Umalis ka na. Huwag mong hayaang maghintay ng sobrang tagal ang iyong kapatid na Diyos. Haha. Ganun kabilis. Nakausap ko na sina inang at ate. Nga. Nakausap ko na si ate. Wala na bang kuryente? Sisingilin ka ni kuya. Sige na, Mingda. Pwede bang yakapin mo ako, kuya? Alaynan. Dala sa kuya. Pindutin ng isang beses ang pinakamababang susi sa susi ng kotse sa kamay. Ito ba? Hindi, sa ibaba pa. Ito ba? Dahan-dahang pindutin ng malakas. Ayos lang, ayos lang. Huwag kang matakot. Ito ang sasakyan namin. Mingda, umupo ka ng maayos. Huwag kang gumalaw-galaw. Kuya, bakit mo kailangang itali ang balot? Kung hindi ito itali, pag pinatakbo ang sasakyan, matutumba si Mingda at mahuhulog. Kuya, dito ka umupo. Kailangan ni kuya na magmaneho sa harap. Hindi kita maaasikaso sa likod. Huwag mag-alala. Walang panganib. Gumagalaw ang lutuan na ito, kuya. Ito ay sasakyan. Kumikilos ito. Sasakyan. Sasakyan. Nakakatuwa talaga. Kung gusto mo, aking kuya, araw-araw kitang dadalhin para maglaro. Alaynan. Salamat. 2 tigre ang mabilis tumakbo. Isang walang buntot. Isang walang tainga, nakakabigla. Anong nangyari? Mingda, gusto mo ba dito? Asat Visan. Kumusta? Gusto mo bang gawin ito? Kuya, masaya ito. Basta't gusto mo. Pumunta tayo bumili ng sapatos. Ay naku, ang cute ng batang ito. Sobrang adorable naman. Haha. Wow, hindi nga. Nakataba ba ang batang ito sa pagkain ng cute ede? Wow, talaga. Ang ganda naman ito. Hindi ito peke, di ba? Anong klaseng Diyosa ang nanay na ito? Na nakapagluwal ng ganitong kagandang sanggol. Alaynan, kapatid, yakap.
Sinasabihan ka ng mga ate mo. Huwag kang magbula-bula. Siyempre, dahil ang cute-cute niya, makakapagsalita siya. Kung hindi siya nagsalita, akala ko peki ito. Ang ganda talaga. Ngayon, hindi ba't pinapromote ng bansa ang pagkakaroon ng anak? Kukunin ko na ito. Kailangan mong tanungin ang gwapong ito kung gusto niya. Gwapong lalaki. Ito ba ang kapatid mong babae? Kulang ka ba sa girlfriend? Nandito kami para bumili ng sapatos. Oh, oh, oh. Para ba ito sa maliit na bata? Mayroon pa ba kayo dito? May sukat ba ako? Ha ha ha. Ang gwapong lalaki talaga marunong magbiro. Umupo na kayo. Anong klaseng gusto ninyo? Ako na ang bahala kunin kayo. Unang titignan natin. Anong klaseng gusto ninyo? Maari kitang tulungan magpakilala. Gusto namin ng isang pares ng sandalyas. Sandalya. Ito ang modelo. Masyadong bata pa ang baby. Kailangan niyang magsuot ng ganitong uri na may takip. At saka, itong modelo ay gawa sa tunay na balat. Hindi ito nakakapawis sa paa. Mas malambot din ang sapatos. Ang pinakamahalaga ay ang mga maliit na bulaklak na nakatahi sa itaas. Partikular na damit para sa sanggol. Mingda, gusto mo ito? Nga, maganda ito. Anong sukat? Oh. Sige na nga. Mukhang hindi mo rin alam. Pakaupo mo muna ang baby. Maghahanap ako. Ay naku. Maganda rin yung maliit na embroidered na sapatos sa paa ng baby. Medyo makapal lang talaga. Ang munting paa ay sobrang cute. Salamat, maganda kong ate. Wow! Tinatawag niya akong magandang ate. Siguradong magugustuhan ito ng baby. Tunay na balat. Malambot. Napaka-komportable. Sige na. Hayaan mong subukan ito ng kapatid ko. Bumaba ka at maglakad. Subukan kung komportable. Kuya, ang saya nito. Hihi. Kuya, ang saya talaga ng sapatos na ito. Hihi. Basta masaya si Mingda. Kuya, gusto kong maglakad mag-isa. Haha, may mga sapatos na tumatawag. Ayaw nang sumakay sa sasakyan. Kuya, dadalhin kita para bumili ng masarap. Masarap. It said, ganun ba? Kailangan masarap. Ilagay mo sa sasakyan, Mingda. Haha. Maliit na matakaw. Hindi pa pwedeng kumain ngayon. Hintayin natin na makabayad muna bago kumain. Okay ba? Ang bait-bait mo. Gatas na purong baka. Wow! Ang bango. Tikman mo. Masarap ba? Hihi! Ang sarap. Matamis. Kuya, kumain ka rin. Salamat, Mingda. Hindi, salamat. Haha. Sige, hindi na salamat, Mingda. Nga. Mingda, bumili tayo ng car seat. Mas komportable kapag umuwi na tayo. Nga. Haha. Napakabait. Nakakuha ka na ba ng litrato kasama ang iyong ina? Nga. Nakuha na. Sila ba ang iyong ama at ina? Ito ang aking ama. Ito ang aking ina. Kuya, sabi ng aking ama at ina na bibigyan kanila ng regalo. Hanapin. Mingda, ikaw pala ay prinsesa. Kuya, anong nangyari sa'yo? Bakit hindi mo sinabi kay kuya dati? Kuya, hindi mo rin naman ako tinanong eh. May katwiran ka. Ang palayaw mo ay si Z. Tama ba? Nga, nasabi ko na iyon. Hahaha, maliit na si Z. Ang cute naman ng pangalang ito. Kuya, napag-isipan mo na ba kung anong regalo ang gusto mo? Mingda. Prinsesa Jinyang. Bumalik ka at sabihin kay ama at ina. Kailangan lang ng kuya ng 2 kahon ng pagkain. Tawagin mo akong Mingda. Ayos lang din ang CZ. Naalala ko na. Mingda, umuwi ka na agad. Para hindi mag-alala ang iyong reyna at ina. Mingda, tikman mo ito, masarap ba? Wow, ang tamis. Masarap, pero huwag masyadong kumain ha. Kuya, gusto ko pa.
Sabi mo na, kuya. Isang piraso lang ang pwedeng kainin ngayon. Kuya, gusto ko ng isa para kay inay. Hindi pa nakakain si inay. Magdadagdag pa si kuya para sa'yo. Isa para kay inay. Isa para kay ate. At isa pa para kay nay. At kay ate Goyang. Mingda, dalhin mo na lahat ng lollipop na ito. Tandaan mong huwag kumain ng sobra. Naniniwala ang kuya na hindi ka kakain ng marami. Natatandaan na ni Zizi. Mingda, hawakan mo ang hawakan na ito. Bumalik ka na agad. Kuya, babalik pa ako. Bumalik ka na. Paalam, kuya. Pumunta na naman si Zizi sa Diyos. Bumalik pa siya sandali. Sabi ng Diyos na kuya, dadalhin siya sa labas. Babalik siya mamaya. Inay, bumalik na ako. Ha? Bakit nagliliwanag ang paa ni Zai? Ito ang sapatos na binili ni kuya para sa akin. Maganda ba? Hihi! Nakakagulat na nagliliwanag ang sapatos ni Zai. Alaynan, tumatawag pa nga ito. Paano ito nagagawa? Zizi, ang saya ng sapatos na ito, hindi ba? Talagang maganda. Zizi, sinabi ba sa iyo ng kapatid na Diyos? Pwede nitong sapatos na ito na maglakbay sa ulap. Makakalakad ng libu-libong milya sa isang araw. Hindi ko alam eh. Talagang mabait ang engkanto na ito sa Zizi. Kahit na ginawa pa niya para kay Zizi. Ng napakagandang sapatos. Inay, kainin mo ito. Sobrang tamis. Anong kinakain ng anak sa bibig niya? Lollipop. Ito nga iyon. Paano ito kinakain? Buksan mo ito. Ganito ba ang pagbukas? Ganito ang pagbukas ng kuya. Narito ako. Talagang matamis nga. Ate, kumain ka rin. Salamat, Zizi. Talagang matamis. Wala na bang natira, Zizi? Meron pa. Ibibigay ko kay ikalawang ate. Nandyan din si ate Gaoyang. Si Kuya Xiaoju. At nandyan pa. Sige na, sige na, sige na. Alam na ni Itay. Si Zizi. Walang Itay. Alaynan. Aye, kumain ka na. Anong mga ito, Zizi? Ginawa ito ni Kuya. At hindi ko rin alam. Kahit Zizi hindi alam. Sige, buksan na natin. Ito ay gatas. Sabi ni Kuya, uminom tayo araw-araw. Gatas. Ay malamig. Maaari bang buksan at tingnan? Pwede. Ito ay regalo ni Gogo para sa akin. Paano ito buksan? Hindi ko rin alam. Dito siguro. Ang buong kahon ay dito lang naiiba. Subukan mo. Hala, parang nabuksan na. Napakamahusay ng disenyo nito. Hindi masarap. Hihi. Medyo masarap naman. Walang lansa. Hindi matamis. Kung hindi matamis, hindi ito masarap. Nga. Mas mabuting kumain muna tayo. Pupunta ako para dalhan si ate ng lollipop. Si Zizi ay pwedeng bukas na lang pumunta. Sobrang late na kasi ngayon. Sige, kumain muna tayo. CJ. Si Zizi. Nagtanong ka na ba sa iyong Diyos na kapatid? Kung anong regalo ang gusto niya? At ang iyong Diyos na kapatid, ano ang gusto niya? Kahon ng pagkain. Ano? Kahon ng pagkain ba? Nang nagdala ang anak ng mga pastry, nagdala siya ng 2 kahon ng pagkain. Siguro iyon. Yung ganong klaseng kahon ng pagkain. Ano bang kakaiba dito? May kanya-kanyang gusto. Kailangan pa bang maghanap ng ilang mas magandang kahon ng pagkain? Papasok na si Zizi para dalhin ito. Yung batang Ginoo ay mukhang nag-aalala sa ating damdamin. Maaaring nagbiro lamang siya. Gusto niya ang mga kahon ng pagkain na dinala ni Zizi. May katwiran. Kailangan pa bang magpadala ng ilang kahon ng pagkain? Ipadala. Pumunta ka at maghanda ng ilang kahon ng pagkain na maganda ang pagkagawa at hitsura. Inay, gutom na ako. Anong masarap na pagkain ang dinala ng kapatid na Diyos? Ginawa na ang karne na ito na may matamis na lasa. Talagang sinasalamin nito ang panlasa ng anak. Talagang naglaan siya ng effort. Nga, hindi na kailangang sabihin, ito ay swerte ng anak na si Zizi. Nakahanda na ang bagong lunchbox. Tandaan mong dalhin ito. Alam ko na. Pwede bang samahan si Zizi ngayong gabi? Gusto ko si Inang. Napakabait ni Zizi. Inang. Huwag magmadali, Zizi. Maya-maya, magiging malamig din ito. Pupunta ako kay Kuya. Sa ganitong oras, bakit mo kailangang hanapin si Ginoo? Hindi mainit doon kay Kuya.
Malambot ang kama ni kuya. Sige na. Dadalhin ko na rin ang baunan. Kuya, dito na ako. Mingda, bakit ka pumunta sa gabi? Nakuha mo na ba ang pahintulot ni inay? Nasabi na niya. Mainit ba ang panahon? Kakarating lang para hanapin ang kuya. Nga, hindi makatulog. Dito sa kuya, mag-aircon ka. Magpahinga ka ng mabuti. Nga, CJ, maging maaga ka na at magpahinga. Tapos na. Hihi. Magpahinga ka na agad. Anak kong si Jinyang. Bakit biglang hindi masaya si Mingda? Kuya. Mainit din si mama. Bukas, bumili si kuya ng isang rechargeable na fan at dadalhin niya ito pa uwi. Kaya hindi na mainit si inang. Totoo ba? Siyempre. Salamat, kuya. Nasaan siya? Kuya, gising na si Mingda. Nga, kuya, uuwi na ako. Babalik pa ba si Mingda mamaya? Hahanapin ko si Ate. Bibigyan ko siya ng lollipop. Alam na ni kuya. Sige, umuwi ka na. Xiao Jiang, nasa bahay ka ba? Natanong mo na ba ang kaibigan mo tungkol kay Manong? Ay naku, ay naku. Ito ay hindi basta-basta. Ito ay isang likhang sining na kahoy na inukit. Ang kaibigan mo ay ang galing. Isa sa mga pinakamahusay na tradisyong hindi pwedeng palitan. Bawat isa ay mahal. At nagdala pa siya ng 3 piraso. Mukhang pumayag na silang ibenta. Totoo bang gusto nilang ibenta? Tingnan mo, sinabi ko na magbebenta na sila. Pero hindi ka naniniwala. Naniniwala. Bakit hindi ka naniniwala? Haha. Ibebenta ba lahat ng ito? Ibenta na lahat. Kukunin ko na lahat. Pero ngayon, kulang pa ang pera. Hindi pa pumasok ang pera. Hindi ko kukunin ang mga bagay. Huwag mong ibenta sa iba. Pwede mong ibenta sa iba. Walang problema. Hanapin mo ang ilang tao na may kaalaman para tingnan ang presyo sa merkado. Ginoo. Tumingin ka na lang. Magtitiwala ako sa iyo. Para hindi ako mawalan ng halaga. Mawawalan tayo ng magandang relasyon. Ang pagkakaibigan ay isang bagay. Ngunit ang negosyo ay dapat maging maingat. Tatawag ako ng ilang matagal ng kaibigan. Para tahimik na tumulong sa'yo. Tinitiyak ang katarungan. CJ. Pero, Ginoo. Kailangan mong magmadali. May kailangan pa akong gawin. Naiintindihan. Hindi ko kayo pababayaan sa oras ninyo. Ay, narito na. Maglalabas ako ng 15,000. Maglalabas ako ng 20,000. Matagal ko nang napagkasunduan ito kay Xiao Jiang. Lahat ng ito ay ako na ang bahala. Huwag kayong makipag-agawan sa akin. Lolo Zhang, mauna na muna ang mga bagay mo. Kailan ka pwedeng magbayad? Ipapadala ko na lang kapag ready na. Dahil naniniwala ka sa akin. Ako na muna ang magdadala. Hayaan mong masiyahan muna ang mga matatanda. Dapat nakauwi na rin si Zizi, di ba? Baka kumain muna ng agahan bago bumalik. Inay, ate. Nandito na si Zizi. Kamusta ang tulog mo kagabi? Maganda ang tulog ko. Tao. Ihanda ang prinsesa para maligo at magbihis. Mag-ayos muli. Rina, masaya ba ang tulog sa bahay ng kuya? Malamig. Hindi mainit. Gusto ba ni Zizi dito? Gusto. Malamambot ang kama ng kuya. Kinuha ba ng kapatid na Diyos ang mga kahon na iyon? Hindi ako gutom. Kahit hindi gutom, kailangan pa rin kumain ng kaunti. Paano ka mabubuhay kung hindi ka kakain? May masakit ba? Wala naman. Si Zizi, bakit ka nandito? Miss na kita. Kumain ka rin, Chengyang. Prinsip Chengle. Iwanan mo ang biskwit, Zizi. Mabilis tayong bumalik. Gusto ko. Achoo. Chengyang. Mukhang nagkasakit si Zizi ng sipon. Dapat dalhin siya ng ate niya para magpahinga. Anong nangyari? Mukhang nagkasipon si Zizi. Mabilis, tawagan ang mediko. Ang katawan ng maliit na prinsipe ay nareset na. Nananatili pa ang lamig sa balat. Kailangan lang magpainit at magpaginhawa sa katawan. Gamit ang sabaw at gamot para mapawi ang lamig. Ipag-isa sa tahimik na pag-aalaga sa Wenzhou. Magpahinga sa shelter at umiwas sa hangin ang 3 hanggang 5 araw. Makakabuti na ito. Ayaw ko uminom. Makinig ka, Zizi. Paano ka gagaling kung hindi ka iinom ng gamot? Pagkatapos mong uminom, hindi ka na mahihirapan. Makinig ka, Zizi. Kapag uminom ka ng gamot, hindi ka na mahihirapan. Ayaw ko. Hindi ka ba nakikinig sa sinasabi ng inang? Uminom ka na ng gamot. Ayaw kong uminom. Na mapait. Ayaw kong uminom. Ang gamot talaga ay mapait.
Kapag may sakit, kailangang uminom ng gamot. Huwag mong ipag-alala si inay. Pakikinggan ka ni Zizi. Hindi makainom si Zizi. Ginoo. Ayaw uminom ng gamot. Hindi ko alam kung may iba pang paraan. Mahal na Reyna. May paraan nga. Pero baka mas ayaw ng munting prinsipe. Anong paraan? Magsaksak. Lumabas na tayo. Kung ayaw mong magpabuil, kailangan mong uminom ng gamot. Kahit anong sakit, kailangang gamutin. Makinig ka, si Z. Inay, tawagin mo. Buksan mo ang bibig. Uminom ka ng gamot. Talagang nakaka-stress ang batang ito. Inay, paano natin nakalimutan si Ginoo? Siguradong may mas magandang paraan si Ginoo para gamutin ang anak. Tama nga. Siguradong magagaling ni Ginoo ang sakit ng anak. Marahil naglalaro siya kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Nakalimutan na siguro ang oras. Normal lang sa mga bata ang maglaro ng labis. Sige, hintayin na lang natin. Hindi na maabot ang almusal. Kapag dumating siya, okay lang na magluto na lang ng tanghalian. Halo, Ginoong Zhang. Kakatapos ko lang mag-transfer ng 500,000 mula sa bangko para sa iyo. May limitasyon ang bangko. Kaya ngayon, ito lang ang mai-transfer. At halos nag-report pa ang bangko sa pulis. Sinasabi na nakatagpo ako ng manloloko. 500,000. Bukas o sa susunod na araw, ipapasa ko sa iyo. Hindi ka ba natatakot, Ginoo? Oh. Walang anuman. Kailanman ay okay lang. Mingda, bumili ako ng mas maraming magagandang bagay para sa iyo. Kuya, huwag kang umiyak, Mingda. Sabihin mo kay kuya kung ano ang nangyari. Pinapainom ako ng gamot ng nanay. Ayaw kong uminom. Pinapainom ka ng nanay ng gamot. May sakit ka. Bakit sobrang init ng noo? Ayaw kong uminom. Sobrang mapait. Mabuti, uminom ka ng tubig. Mas maraming tubig, mas mabilis gagaling. Ayos pa ang kalagayan ng bata. Kung adult na ang may lagnat sa ganitong temperatura. Matagal lang nanghihina at hindi makatayo. May lagnat ang bata at patuloy na umuubo. Katatapos lang sukatin ang temperatura, 39.5 degrees. Kailan nagsimula ang lagnat? Maayos pa siya kaninang umaga. Buksan mo ang bibig. Walang malaking problema. Kaya lang, nagkapalamig siya. Nagtampisaw ba siya sa pawis at nag-aircon sa gabi? Magbigay ng gamot panglaban sa lagnat. Una, pababain ang temperatura at sabayan ang gamot pangpawala ng pamamaga. CJ, salamat, doktor. Kapag bumaba na ang lagnat, itigil na ang gamot panglaban sa lagnat. Uminom ng maraming maligamam na tubig araw-araw. Magpahinga na lang. Mingda, buksan mo ang bibig mo. Mabait, uminom ka ng gamot. Anong ito, kuya? Ito ay gamot para sa sakit. Kapag ininom mo, hindi ka na mahihirapan. Ayaw kong uminom nito. Si Mingda ay umuubo pa, di ba? Ito ay gamot para sa ubo. Kailangan talagang uminom ka. Kuya, itong gamot ay itim-itim. Mapait, hindi ko kayang inumin. Ito ay hindi mapait. Sa halip, napakatamis at masarap inumin. Subukan mong tikman muna. Kung hindi masarap, agad nating iluluwa, ayos ba? Haha. Wow. Kuya, bigyan mo ako ng mas masarap. Ang tamis-tamis. Hihi. Ako na ang maghugas, kuya. Hihi. Kuya, maaari ba akong uminom ng mas marami nito? Magtapos ka na, Mingda. Tayo ay nagagamot. Sige na. Nakatapos na. Kuya, kapag gumaling na si Mingda, bibilhan kita ng mga strawberry, kuya. Kapatid, masarap ito. Gusto ko pa. Kailangan mo ring uminom ng gamot sa gabi, ha? Matamis na gamot. Gusto ko nang uminom ngayon. Maliit na pusa. Huwag basta-basta uminom ng gamot. Kapatid, mag-record ka ng video. Sasabihin ko sa iyo kung gaano karaming inumin ni inay at ni ate tuwing uminom sila. Paano sila kumakain? Reyna, kagalang-galang. Kagalang-galang na prinsesa. Ito ang gamot para sa anak ko. Kung sakaling magka-fever ulit si Zizi, ipapadala niya ulit ako. Gutom ka na ba? Magsimula ka ng umuwi, Mingda. Para hindi mag-alala si Inang at si ate. CJ, umuwi ka at ipakita kay Inang at ate ang video na kinuhanan ng kuya. Magpahinga ka ng maayos. Magpahinga ka ng maayos, Cheng Hao. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan mo ba, na ihaw? Naalala ko na. Naalala ko na, Penhao. Napakabait. Bumalik ka na, na ihaw. Bumalik ka na. Kuya, alam ko na. Kamusta na si Zizi? Bakit nandito ka, mahal na hari? Narinig kong sinabi ng mediko na si Zizi ay nagkasakit ng sipon. Hindi ako mapakali. Pumunta ako dito para tingnan. Zizi, nasaan ka? Pumunta ang anak sa batang Ginoo. Nariyan siya upang alagaan. Tiyak na walang mangyayari. Tama iyon. Gaano na siya katagal na wala? Hindi pa umabot ng 1 oras. Sa tingin ko, hindi pa siya makakabalik sa loob ng ilang sandali. Kailangan munang gumaling bago siya ibalik.
Inay, nandito na ako. Hindi na mainit. Walang kahit anong init. Inay, okay na ako. Binigyan ako ni kuya ng gamot. Hindi umabot ng 1 oras. Nawala na ang sipon at lamig. Isa siyang taong nakataka sa mundo. Hindi na nakakagulat. Ito ang gamot na ininom ko mula kay kuya. Sabi ni Zizi, ito ang gamot na ibinigay sa'yo ng kapatid na parang Diyos. Matamis. Masarap. Ibigay mo sa akin para makita. Ang 2 salitang ito ay dapat na pangpahinto ng ubo. Mukhang ito ay espesyal na gamot para sa ubo. Sabi ng kuya, pwede itong inumin kapag umuubo. Napaka-espesyal na kristal na bote. Hindi nakapagtataka na mabilis gumaling si Zizi. Kahit ang lalagyan ng gamot ay napakarere na kayamanan. Kulang ang dosis ng gamot na ito. Baka hindi pa umabot sa kalahating tasa. Bakit hindi pa rin nauunawaan ng ama? Ang eliksir ay likha ng kalikasan. Hindi naman kailangan ng napakaraming dosis. Tama ka dyan. May katwiran ang sinasabi ni Lizhay. Ha. Isang pildig. 3 beses sa isang araw. Inumin ng maligamam na tubig. Maraming salamat po, kagalang-galang na diwata. Parang hindi naririnig ng diwata ang aming sinasabi. Hindi dumating si kuya. Naiintindihan ko na. Ito ay isang anyo ng batas na dala-dala. Naiwan lamang ang boses at anyo para sa mundo. Tiyak na ganito nga, walang duda. Sa wakas ay nakauwi na ang prinsesita. Ang sipon na ito ay dahil sa hindi ko siya naalagaan ng mabuti. Ngayon, sapat na ang pera. Una, bibilhin ko ang bentilador na ipinangako ko sa kanya. Kamusta? May kailangan ka ba? May bagong camping fan dito kami. Pwede mong tingnan. Malaki ang kapasidad ng baterya nito. Matagal ang oras ng pagtitiis. Kompleto ang mga gamit. Anong mga gamit meron? Pwede itong gamitin bilang fan. Maaari rin itong maging power bank. Maaari rin itong maging emergency light. Talagang maginhawa iyon. Sige, bigyan mo ako ng 0 piraso nito. Bata, hindi ka ba magtatanong tungkol sa presyo? Magkano ang isa? Ang orihinal na presyo ay 499 bawat isa. Gusto mo ng marami? Ibibigay ko ang pinakamababang presyo na 460. 0 piraso. Kabuang 4,600. Salamat sa pagtulong ni Xianjun sa pagpapagaling. Zizi. Maikling salita, si Changyang, pabulong ka ng kaunti. Nakatulog na si Zizi. Bumuti na ba ang kalagayan ni Zizi? Huwag kang mag-alala. Wala nang problema ang anak. Inay. Ate 2. Anak, gising ka na. Mayroon pa bang hindi ka komportable? Listen. 2 ate. Ayos lang ako. Ngayon ay tamang oras. Hayaan mo nang inumin ni Zizi ang gamot. Listen. Uminom ng gamot. CJ, kaya't hayaan mo munang inumin ng anak ang gamot. Ganyan ang ginagawa ng anak. Tama ba? Ganyan din ang kuya. Talaga bang masarap ito? Nga. Sabi ng kuya, ito ay mailasa ng presa. Ano ang matamis na presa? Hindi ko rin alam. Uminom ng gamot. 300. Ganito ba talaga kasarap? Nga. Matamis na parang pulot. Ate, tikman mo rin. Hindi pwede. Ito ay gamot. Hindi ka naman may sakit, hindi mo ito pwedeng inumin. Si Zizi, uminom ka na lang ng maayos. Hindi pwede. Zizi. Dalhin kita para hanapin si kuya. Kuya, meron ka bang masarap na pagkain? Pwede rin ba akong sumama, Zizi? Hindi ko alam Go. Sino si Mingda? Kuya, ito ang 2 ate ko. Kumusta, Chengyang? Nakita ko ang Diyos na si Xiao Langjun. Haha, hindi si kuya ay Diyos. Isa lang siyang ordinaryong tao. Naintindihan ba kayo dalawa? Hindi. Hindi ko maintindihan kung ano ang iyong sinasabi. Chengyang, bata pa ang prinsipe. Kailangan ko na lang ipaliwanag sa iyo. Ate, hindi na ako bata. 2 taon na ako. Ang kuya ay hindi talaga Diyos. Isa lang siyang ordinaryo. Sa katunayan, isa siyang ordinaryong tao ng ika-21 siglo. Sadyang hindi tayo nabubuhay sa iisang panahon. At kayo bang dalawa, naiintindihan ba? Mingda, naiintindihan mo? Hindi ko naiintindihan.
Basta't alam ninyong hindi Diyos ang kuya, ayos na iyon. Kumain na ba kayo? Hindi pa. Nagugutom ka ba? Pupunta si kuya para magluto para sa inyo. Opo. Kuya, gutom na kami. Maghintay lang kayo. Umupo muna kayo. Gagawan kayo ng pagkain ng kuya ngayon. Umupo muna kayong dalawa dito at manood ng kartoon. Maging masunurin kayo. Salamat, maliit na Ginoo. Sa susunod, tawagin niyo na lang akong kuya tulad ni Mingda. Walang anuman. Naiintindihan ko na. Kuya. Ate tingnan mo kung gaano ito kaganda. Ater, alin ang gusto mo? Ito siguro. Ay, ang ganda nito. Ate umupo ka na. Ha ha ha. Ah. Hindi lang kayang dalhin ni Mingda ang mga bagay. Kaya niyang dalhin ang mga tao. Kaya ba't hindi ako madala niya sa datang? Sige na nga. Ngayon, parang itinuturing na nila akong Diyos. Kapag nahuli, tiyak na maghahatid ng kahihinatnan. Hintayin mo na lang. Wow! Kuya! Ang bango! Maghugas na tayo bago kumain. Punta tayo sa paghugas ng kamay. Parang ate na itong batang ito ngayon. Kuya, gusto ko pang maglaro ng kaunti. Sa susunod na lang maglalaro. Naghihintay pa si ate. Kuya, kumain ka. Salamat, Mingda. Kumain ng karne. Pinakamainam ang karne na niluto ng kuya. Salamat, kapatid. Walang anuman. Nga, walang anuman. Sandali lang. Sandali lang. Anong nangyari? Kuya, ngayong gabi, ito lang ang maaari mong kainin. Hindi ka na pwedeng kumain ng karne. Bakit? Hindi ka ba nagkasakit ngayon? Kapag may sakit, dapat mag-diet ng magaan. Maaari lang kumain ng ito at broccoli. Subukan mo muna ito. Sobrang masarap. Masarap din ito. Kuya, pwede bang magpadala ka ng isa? Kumain ka nito, kuya. Ikalawang kapatid na babae. Kumain ka pa rito. Kuya. Maaari ko bang amuyin ito? Kumain ka na lang ng piraso na ito, okay ba? CJ. Nandyan na rin si Cheng Yang. Sinabi ni Zizi na dadalhin si Cheng Yang para kumain. Itong batang babae, naging tindahan ng pagkain sa Diyos ng mga Diyosa. Nandyan na siya ng halos kalahating araw. Dapat ay kumakain na siya. Kung iisipin, talagang labis na pinapabayaan ng Diyos ng mga Diyosa si Zizi. Ha ha ha. Zizi at Cheng Yang. Ano ito? Ito ay ibinigay sa akin ng kuya ko. Tawag dito ay ventilador. Ventilador. Mali ang narinig mo. Ito ay tawag na ventilador. Oh, electric fan. Tama. Pwedeng magpalamig ng hangin. Pwede nitong maglabas ng hangin mag-isa. Hindi na kailangang gumamit ng pamaypay. Ang lamig-lamig nito. Ganito ba ka-magic? Paano kaya ito nakakagawa ng hangin mag-isa? CJ, ako na. Medyo mabigat nga. Wow! Ang galing, ang hiwaga. Totoo ngang may hangin. Huwag kang gumalaw, ate. Kakayanin niyang gumalaw mag-isa. Wow! Pwede palang ganito. Mahika. Tiyak na isang mahikal na bagay mula sa langit. Ang galing, di ba? Pwede pang palakasin ang hangin. Kaya pa niyang kontrolin ang lakas ng hangin. Ate, nandito ka na. Okay. Ano to? Anong klaseng bagay ito? Ang galing naman ng bagay na to. Paano niya nagagawa na gumalaw mag-isa? Aba, pwede pa itong magliwanag. Anong ibig sabihin ng liang-liang? Ito ay. Sabi ng kuya na ito ay ilaw pang silaw. Pwede itong gamitin para sa ilaw sa gabi. Sobrang liwanag naman. Iba talaga ang gamit ng mga halimaw. Hindi naniniwala ang kuya sa mga Diyos. Ano nang sinasabi ni Zizi? Zizi. Cheng Yang. Mag-usap kayong mabuti. Sabi ng kuya, hindi siya naniniwala. Sabi ng kuya, siya ay ordinaryong tao. Sa edad na 21 taon. At inay. Dahil si Zizi ay dinala si Cheng Yang doon. Ibig sabihin, maaari rin akong pumunta. Baka bukas ay pumunta rin ako para tingnan. Maaari bang payagan si AG na pumunta? Maaari. Hayaan na lang si AG na tingnan. Alamin ang sitwasyon. Walang panganib, di ba? Wala. Pumunta na si Zizi at si Cheng Yang. Walang masama kay ama at ina. Kung may panganib, hayaan mo na lang na ihatid tayo ng anak.
Tama ba? Zizi, hindi tama. Mabait ang kuya. Asat Visan. Mabait talaga ang kuya. Nagluluto siya ng masarap para sa amin. At pinagsisilbihan pa ako ng pagkain. Hanggang dito na lang tayo ngayon. Kung may kailangan, bukas na lang pag-usapan. Kailangan bang hatiin ang mga bentilador na ito para sa mga bata? Ano sa palagay ni Zizi? Sila na lang ang bigyan natin ng bentilador. CJ, para matuto silang lahat. Ama at ina, ako na ang magdadala sa kanila. CJ, pero, kailangan mo munang matutunan kung paano gamitin ito. Para maipakita mo rin sa mga kapatid mo. Naalala ko na. Kapag hindi na umiikot ang bentilador, kailangan pa rin itong ibalik. CJ. Wow! Ako. Kumain lang ako ng isang mangkok. Alaynan. Mama. Tiger. Walang nangyaring masyadong kahapon gabi, di ba? Walang nangyari. Normal lang. Paano magkakaroon ng ganitong kahusay na medisina? Tara, tingnan natin. Malinaw na ang lahat. Dalhin mo ang kapatid mong babae. Hindi ba't masama kung walang dalang regalo? Alam ko lang na gusto ng batang Ginoo ang mga kahon ng pagkain. Hindi naman pwedeng dalawa na naman, di ba? Kung gusto mo, ayos lang iyon. Si Zizi. Sige na. Tara na. Kuya. Si Zizi. Saan ang sinasabi mong kuya? Pupunta ako hanapin sila. Si Li Shimin at ang Empress Longson. Nalaman nilang hindi ako Diyos. Pinapayagan pa rin ba nilang makapasok ang dalawa? Kung araw-araw silang makakapunta, baka makapagnegosyo tayo sa kanila. Magpapalit tayo ng ginto, jade, at iba pang mga bagay. Kuya. Sino yan? Kuya, anong ginagawa mo? Sino itong kasama mo? Ito ang aking ate. Lilaizi. Siya pala ang prinsesa ng Tang. Ginoo. Maganda at magalang ka na. Kumusta? Sige, maupo na kayo muna. Ako muna maghugas ng ngipin. Umupo ka na. Ito ay para umupo. Nga, malambot. Umupo ka na. Walang anuman. Gusto mo bang uminom ng kahit ano? Sige na nga. Kukunin ko na lang. Mahal na binata. Ito ay, nakalimutan ko. Hindi mo pa ito nainom. Ito ay isang uri ng inumin. Masarap naman ang lasa. Tikman mo. Paano ko ito nalunok? Hindi ito lason, di ba? Ganito ang lasa ng cola. Dahil naglalaman ito ng carbon dioxide. Basta, medyo kakaiba ang lasa nito. Pero masarap itong inumin. Subukan mong uminom ulit. Masarap talaga. Kuya, bakit parang wala rin si ikalawang ate. Si Zizi. Huwag maging bastos. Walang anuman. Hindi kami nagkakalayo ni Mingda. Hindi dahil ayaw ng kuya para sa inyo. Kundi dahil masyado kayong bata. Masama sa katawan ang inumin na to. Hindi ito mabuti para sa katawan. Huwag kang mag-alala. Okay lang na uminom ng kaunti. Parang pag-inom ng alak. Kaya ng mga matatanda, karaniwan ay hindi pinapayagan ang mga bata. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin nito? Okay na bang ito ang inumin? Hindi maganda. Bakit hindi maganda? Medyo kulang. Ayos na ba ito? Salamat, kuya. Subukan mo. Dahan-dahan lang. Gugugugug. Masarap ito. Isang maliit na mapaghimagsik. Masarap. Hihi. Mahal na Ginoo, patawarin mo ako sa aking panghihimasok. Narinig ko kay si Zi at Cheng Yang na hindi mo inaamin na ikaw ay Diyos. Hindi ko naman sinasabing hindi. Talaga namang hindi ako Diyos. Isa lang akong ordinaryong tao. Kung pag-uusapan, mas mababa pa nga ako sa inyo. Kayo ay mga prinsesa, mga reyna ng Tang Dynasty. Kung ang batang lalaki ay hindi Diyos, bakit lahat ng nasa paligid mo ay ganito? Iba ito sa Great Tang. Yung mga bagay na binigay mo sa amin, bawat isa ay hindi pangkaraniwan. Mahal ang halaga. Halimbawa nito ang inumin. Walang ganito sa Great Tang. Sasabihin ko pa, malamang wala rin sa ibang lugar. At ang electric fan. Iyan ay hindi mabibili ng kahit anong halaga ng pera. Saktong dumating ka ngayon. Ipapaliwanag ko sa iyo ang bagay na ito. Hindi ako isang Diyos.
Ako ay tao mula sa hinaharap. Ang salitang ito, naiintindihan mo ba? Hinaharap, mundo. Ako ay mula sa taong 1,400 na nakalipas. Dito, ay ang mundo 1,400 na taon mula ngayon. Ang ibig sabihin ng maliit na Ginoo, ay nakarating tayo sa mundo 1,400 na taon mula ngayon. Kilala mo ba ito? Maliit na Ginoo. Hindi ba ito kay si Z? Nasa kanya ang kay si Z. Ito ay akin. 2 piraso ng jade. Pareho lang. Mayroon din akong isa. Pareho ang sa atin. Dahil pareho kaming may jade na tagumpay ni si Z. At tila mayroong koneksyon sa pagitan ng 2 jade na ito. Kaya bigla na lang siyang lumitaw sa akin. Naiintindihan mo ba? Medyo kakaiba naman ito. Sa unang pagkakataon, nang biglang lumitaw si Z sa harap ko, mas nakakabigla pa ako kaysa sa iyo. Noong panahong iyon talagang natakot ako. Mahal na binata, hindi ko alam kung sino na ang namumuno ngayon. Anong taon na ba? Wala nang mga santo ngayon. Wala na ring emperador. Wala nang emperador. Paano ito posible? Mula nang likhain ni Pangu ang mundo. Itinatag ng 3 emperador at 5 emperador ang mga alituntunin. Mahal na binata, maaari bang malaman kung ang dinastyang Tang ay umiiral pa? Hindi na ito ang dinastyang Tang. Wala na ring emperador. Ngayon, ito ay isang bansa kung saan ang mga tao ang may kapangyarihan. Maaari bang itanong, Ginoo? Walang pinuno sa mundo. Ang mga tao ay may kanya-kanyang opinyon. Hindi ba't magkakaroon ng kaguluhan sa mundo? Sumunod ka sa akin dito. Ginoo. Dito. Bakit ang taas dito? Huwag kang matakot. Dito sa amin. Ito ay isang normal na bahay na tinitirhan. Walang panganib. Ang taas nito. Ito ay 12 palapag. May 21 pang palapag sa itaas. May higit pa sa itaas. Siyempre, hindi ko sinasabi na tingnan mo kung gaano kataas dito. Gusto kong ipakita sa iyo ang isang bansa kung saan ang mga tao ang may kapangyarihan. Magulo ba? Ano ang mga bagay na iyon na gumagalaw sa malaking kahon? Ang tawag dyan ay kotse. Ito ang karaniwang gamit namin sa pagbiyahe. Para mga karwahe ng Tang Dynasty. Ang mga malalaking kahon na ito. Kaya nilang gumalaw. Gamit din ang mahika. Ganito na lang. Kung interesado ka, dadalahin ko kayo sa labas. Kung sa tingin mo ay hindi maganda, maaari tayong bumalik agad. Noong nakaraan, dinala ko si Zizi para mamili. Masaya siya. CJ. Zizi. Cheng Yang. Patayin mo ang telebisyon. Labas tayo para mag-enjoy. Nga. Hihi. Kayong dalawa, mga malilikot na pusa. Kapag sumakit ang tiyan ninyo mamaya, hindi na ako bahala. Baka kasi magkaabalang kayo sa pagkain. Naintindihan nyo? At listen. Hindi na ako uminom. Tapos na lahat. Wala nang matitira kahit gustuhin ko pang uminom. Hihi. Si Zay. Cheng Yang. Kayo ay dapat makinig kay Xiao Langjun. Alanan. Ang taas dito ng batang Ginoo. Paano tayo bababa? Dito tayo bababa. Wala namang hagdang bato dito. Ito ay tinatawag na elevator. Hindi kailangan ng hagdang bato. Walang anuman. Ito ay sasakyan. Nandito sila para magparada. Huwag matakot, Cheng Yang. Walang panganib. Ikinalulungkot ko, Ginoo. Walang anuman. Naiintindihan ko. Kapag nasanay ka na, magiging maayos din ito. Ate, duwag ka. Maniwala ka man o hindi, papaluin kita. Wala akong takot. Hihi. Hindi dapat makipagtalo ang bata kay ate. Tara na. Magda-drive tayo. Binubuksan ni Z. Maganda. Umupo ka ng maayos. Bakit mo binabali ang tali ni Z? Kailangan nakatali ang seatbelt kapag sumasakay. Ito ay isang proteksyon para sa katawan. Gusto ko rin bang umupo? Siyempre, ito ang ating sasakyan. 88. Bumaba ka na. Umupo ka sa harap. Halika. Tutulungan kitang i-fasten ang seatbelt. Mahal na binata, bakit itong bagay na tinatawag na kotse ay hindi nangangailangan ng baka, hindi na kailangan ng kabayo. Kaya mong kumilos mag-isa. Ang bagay na ito ay hindi maipaliwanag sa 1 o 2 pangungusap. Kahit na ang sasakyan ay hindi kailangan ng baka o kabayo. Kailangan pa rin ito ng makina. Ang makina ay nagbibigay ng lakas sa pamamagitan ng pagsunog ng gasolina. At pagkatapos ay nagtutulak sa sasakyan pasulong. Sa ganitong paraan, maaaring hindi mo pa rin ito maintindihan. Magbibigay ako ng halimbawa.
Parang tao na kumakain ay nakakalakad na. Ang baka at kabayo ay kumikilos dahil sa damo. Pareho lang ang ibig sabihin. Mahal kong binata, hindi ba't nasa mataas tayong lugar kanina? Nagmumula ang sasakyan pataas. Bakit nandito na naman tayo sa lupa? Nang sumakay tayo sa elevator, bumaba na tayo mula sa taas ng gusali. Yung lugar na pinasukan natin kanina ay nasa ilalim. Sinasabi mo na kapag bumukas at nagsara ang pinto ng elevator, nakaabot tayo mula sa mataas na gusali papunta sa ilalim. Tama iyon. Ngunit hindi ganun kasimple ang elevator na bumukas at magsara. Dahan-dahan itong bumababa. Baka hindi mo lang ito naramdaman. Magsimula na tayong pumasok. Mas malamig sa loob. Bubukas na ang pinto. Mabilis, umalis na tayo. Umalis na sina Zizi at Shenyang. Talaga bang hindi ito mundo ng mga Diyos? Saan naman ang mundo ng mga Diyos? Pero sobrang iba talaga ng mundong ito sa Tang. Kaya hindi ka agad makasanayan. Ang batang babae na ito ang ganda ng aura. Yung suot niya ay sobrang classy. At ang ganda rin niya. Huwag magpahuli si Zizi sa pagtakbo sa Shenyang. Halika na. Malapit nang magtanghalian. Maghanap tayo ng lugar para kumain. Kumain habang nag-uusap. Mabuti na rin para makapagpahinga. Ano ang kakainin? Paano kung mag-buffet tayo? Maraming pagpipilian. Kumain ang gusto mo, kunin ang gusto mo. CJ. Shenyang. Pumunta na kumain. Kumain na ba kayo? Anong gusto nyo kainin? Gusto ko ng karne. Ayos lang. Pumunta tayo sa buffet. Kumain ka ng gusto mo. Hindi ko alam kung ano ang gusto kong kainin. Buffet. Hahaha. Mahal na Ginoo, ang hagdang ito ay umaakyat ng mag-isa. Tumayo ka lang sa itaas. Hindi mo na kailangang gumalaw. Maganda. Hawak mo si Shenyang. May kaunting panganib ang hagdang bato na ito. Oh. Mag-ingat ka. Mahal na binata. Kapag umakyat ka mamaya, huwag lang tatapak sa dilaw na linya. Mahal na binata. Ang mga tao dito ay talagang kahanga-hanga. Kaya nilang gawin na gumalaw ang mga baitang. Hindi ito gaanong mahalaga. Masasanay ka rin dito sa hinaharap. Ang bango. Sobrang bango. Tara, tingnan natin kung anong masarap na pagkain. Tara na. Hahaha. Kuya, anong nangyari? CJ, walang masarap na pagkain. Listen. Nakahalata lang ng amoy. Walang masarap na nakikita. Buhatin ka ng kuya para makita mo. Wow, Sli. Shenyang, pakibawasan ang ingay. Huwag tayong makagambala sa iba, okay? Naku. Wow! Kapatid, yakapin mo sila at tingnan mo. Anong gusto mong kainin? Pwede bang tulungan ka ni ate? Gusto ko lahat. Talagang mahilig ka sa pagkain. Paano mo naman kakainin lahat? Basta, gusto ko lahat. Kaya kong kumain ito. Magaling ako. Kayo dalawa, tingnan nyo. Ano ang kakainin natin muna? Ayos ba? Simulan natin dito. Lizay, ikaw na. May plato dito sa ilalim. CJ, kukunin ko ito. Isang piraso lang para sa bawat isa. Kainin mo muna, saka kakukuha ulit. Ginoo. Tingnan natin kung alin pa ang kakainin. Kuya, gusto kong kumain ito. 2 piraso, please. CJ. Kuya, gusto ko rin ito. CJ. Kuya. Karne ito. Mukhang masarap talaga itong karne. Kailangan natin ng kaunti. Maaari ding subukan itong crispy shrimp. Okay ba? Sige, kuya. Gusto ko pa ng isa niyan. CJ. Kuya, gusto kong kumain yan sa kabila. CJ. Kuya. Ano ang kuya? Walang anuman. Tikman mo at malalaman mo. Gusto ko rin ng kay kuya. Maalat iyon. Hindi mo iyon kayang kainin. Mag-order tayo ng isa pang steamed egg. Ito ay mas angkop para sa inyong dalawa. CJ. Kuya. Dito may inihaw na steak. Kailangan natin ng 2 piraso, o kailang ba? Sakto na ito. Kumain muna tayo bago kumuha ng iba. Kuya, kumain ka na. Ito ay mabango. Sapat na ang anak. Tapos na ako. Maaari pa tayong kumuha. Marami pa roon. Ate, ito para sa iyo. Ang bango nito, at matamis pa. Alainan,
Sobrang sarap. Kumain ka muna. Salamat, Ginoo. Huwag mo na akong tawaging Ginoo. Ang tawag na yan ay medyo kakaiba sa amin. May mga bagay na hindi dapat malaman ng iba. Napakadelikado. CJ, mahal na binata, paano kita dapat tawagin? Mas bata ka sa akin ng marami. Kasing edad ng anak ko at si Cheng Yang. Tawagin mo na lang akong kuya. Pero ang tawag na kuya. Alam ko, sa inyo, ang kuya ay ibig sabihin ay ama. Tama ba? Pero sa amin, ito ay ibig sabihin ay nakatatandang kapatid. CJ, kuya, kumain ka na, kumain ka na. Kapag lumamig na, hindi na ito masarap. Kuya, kailan ba nawala ang tang? Mahigit 1,000 taon na mula nang bumagsak ang tang, di ba? Mahigit 1,000 taon. Ngunit hindi na sayang ang pagsisikap ng iyong ama. Ang karunungan ng pamamahala sa panahon ng Zhenguan at ang kasaganaan ng tang. Kahit kailan, ito ay isang makasaysayang bahagi na may malaking epekto. At may mahalagang papel sa buong proseso ng sibilisasyon. Ng buong puso. Huwag kang magsalita. Tayo'y dahan-dahan. Hindi na kailangang magbayad. Hindi ito biro. Mabilis, umalis na tayo. Umalis na si Tzu. Hindi pa tayo nagbayad. Nakapagbayad na ako. Umalis na tayo. Nakapagbayad na ako. Kuya, hindi ko nakita na nagbigay ka ng pera sa kanya. Bago dumating, nabayaran na ito. Gamit ito ang pambayad. Ngayon, hindi na kailangang magbukas ng source. Pero hindi mo naman ito ibinigay sa kanila. Hindi naman kailangang ibigay talaga. Intindihin mo na lang ito bilang isang kontratang aksyon. Oh, tiyak na ito ay isang mahiwagang sining. Ito ay teknolohiya. Teknolohiya. Hindi masyadong mailalarawan sa dalawang pangungusap. Oh. Pumunta tayo sa ibaba para maglibot. Dumaan tayo dyan. Kuya, ayokong pumasok. Ang taas naman. Natatakot ako. Walang anuman. Ito ay ligtas. Ayaw ko. Natatakot. Pumasok ka na. Kailangan mo pa ba akong yakapin? Hindi ah. Si Zizi. Si Cheng Yang. Kayo dalawa, mabilis na pinapahirapan ang kuya. Oh. Ngayon alam niyo na kung paano ito bumaba, di ba? Madaling maintindihan ang bagay na ito. Parang isang malaking kahon. Gamitin ang lubid para iangat. Kung gusto mong umakyat sa ilang palapag, iangat mo sa palapag na iyon. Tama ba? Iyan ang ibig sabihin. Talagang matalino. Kuya, ito ay ilaw. Ano ang kuryente? Isang uri ng enerhiya. Hindi mawawala ang mundo nito. Ganito ba kahalaga? Hindi mo nakikita o nahahawakan ang bagay na ito. Nakita mo na ba ang kidlat? Sa panahon ng malakas na ulan, may kidlat at kulog. Siyempre, nakita ko na. Ang kidlat ay isang uri ng kuryente. Kuya, gusto kong bumaba. Mag-isa lang. Gusto ko rin bumaba. CJ, Zezi, punta tayo sa tindahan ng sanggol at ina. Saan ang tindahan ng sanggol at ina? Yung tindahan na bumili ng child safety seat. Naalala ko na. Haha. Dixie, sandali lang ako. Maliit na ate. Bakit ikaw na naman? Magandang babae. Ikaw na naman. Nagtatrabaho si ate dito. Sino ito? Ang ganda-ganda niya. Siya ang ikalawang ate ko. Ito ang ikalawang ate ko. Bakit kayo nandito ng pangalawang kapatid ngayon? Hindi ko alam. Sino ang kasama ninyong dalawa? Kasama si kuya. Hello. Pakiusap, bilhan mo rin ako ng ilang gamit. CJ, dito tayo dumaan. Ang baso na ito ay gawa sa silikon. Ang maliit na sasakyan na ito ay rechargeable ba? Lahat sila ay rechargeable. Paano ito lalaruin? Kailangan bang umupo para makapag-drive? Kailangan umupo para makapag-drive. Isa lang ang pedal. Kapag pinindot mo, umaandar ka pasulong. Kapag binitiwan mo, humihinto. Madali lang ang operasyon. Automatic na gear. Iyon ay automatic na gear. Maaari rin itong i-remote. Walang problema sa kaligtasan. Siyang bata. Tingnan mo ito. Ang ganda ng kotse. Ang ganda talaga. Pwede bang gumalaw ito mag-isa? Siyempre. Balang araw, makakapag-drive na kayong dalawa. Gusto mo ba? Gusto ko. Pindutin dito. Haha. Kuya, tingnan mo. Nakakapagmaneho na rin ako. Ang galing ni Z. Magkaliwa, kanan, liko. Ganyan lang. Turuan mo rin ako. Haha. Setsai.
Ako na. Kuya. Gusto ko. Itong sasakyan. Gusto ko rin. Ito na ang dalawang ito. Kuya, ang init sa labas. Bakit ang lamig sa bahay ninyo? Ganon din sa mall. Yung temperature control lang iyon. Ang galing naman ito. Akala ko sobrang galing na ng ventilador. Pero mas magaling pa pala ito. Yung hangin na nilalabas niya ay malamig. Gumagamit din ba ito ng kuryente? Gumagamit din. Kuya, kausap mo ba ang tao? Ako po, yung matandang landlord ko ang tumawag. Hindi ba ito pambayad? Paano ka pa makakapagsalita sa tao? Ito ay tinatawag na cellphone. Tungkol sa prinsipyo. Hindi na kita ipapaliwanag. Naintindihan ko na. Siguro ito ay parang mahika ng mga engkanto na nakakapagpadala ng mensahe sa malalayong lugar. Parang ganun ang ibig sabihin, di ba? Maaari mo rin itong unawain. E di parang magkalayo ng libo. Kahit na dalawang tao ay makakapag-usap. Haha, hindi lang libo. Kahit na milyon. Maaari ko bang tingnan? Siyempre maaari. Mas mabigat kaysa sa inaasahan. Teknolohiya. Haha. Tama, tama. Teknolohiya. Parang naiintindihan ko na ang mga patakaran. Basta ang mga bagay na hindi maipaliwanag ay teknolohiya. Ah. Halo, kamusta? 1,201. Nasa bahay, nasa bahay. Alainan. CJ. Siya. Cheng Yang. Malapit na dumating ang sasakyan ninyo. Nasaan na? Hindi pa dumating. Malapit na, oo. Ate, pasensya na. Halos mahulog kita. Walang anuman, ingat sa pagbagsak. Kahit masira, bibili na lang ng bago. Maaari bang bilhin ang kayamanan na ito? Ano bang kayamanan ito? Isa lang itong karaniwang produkto. Halos lahat ay may ganito. Ang karaniwang tao ay makakabili ng maganda sa isang buwan na sahod. Wow! Aking sasakyan. Hihi! Hihihi! Ang saya. Kulang ang espasyo sa kwarto ni Cheng Yang. Dalhin niyo na lang ito mamaya para maglaro. Isama mo rin ang remote na ito. Kapag naglalaro silang dalawa, maaari mo bang tulungan na kontrolin? Para mas ligtas. Naiintindihan. At saka, kung hindi nagagalaw ang maliit na sasakyan, malamang na walang baterya na ito. Kailangan pa itong dalhin pabalik para charge. Mahal ba ang dalawang maliit na sasakyan na ito? At yung mga fan ba ay nagastos ng maraming pera? Hindi. Hindi naman mahal ang mga bagay na ito. Dito sa amin, itinuturing na karaniwang mga gamit pang konsumo. Sabi ni Sizzy, gusto mo ng lunchbox. Kaya nagdala pa ako ng dalawa. Hindi ko lang maintindihan. Bakit meron kayong napakaraming magagandang bagay dito? Bakit ka nagkakagusto sa ganitong ordinaryong pagkain na kahon? Sa totoo lang. Siguro sa inyo. Sa palasyo, karaniwan lang ito. Pero ang materyales at pagkakagawa nitong kahon na bato, dito ay mahalaga. Magkano kaya ito? Makatitipid ka kaya ng ganitong klase ng cellphone? Siyempre. Ang isang kahon ng pagkain na ito ay makakabili ng ilang dosena, di ba? Ang isang karaniwang 1-0 na kahon ay makakabili ng ilang dosena ng ganitong cellphone. Tama lang. Anong nangyari? Yung kuya, maaari mo ba akong tulungan na bumili ng ilan? Gusto kong dalhin ito pabalik para gamitin ng mga magulang ko. Oh, kung hindi, ayos lang. Walang anuman. Pero kung para sa mga litrato, o makinig ng musika, ayos lang iyon. Ngunit wala ng oras para dito ngayon. Sa susunod na pagdating mo, dadalahin kita para mamili. Kung gusto ng kuya ang ganitong kahon, marami roon sa palasyo. Maaari akong magdala ng marami pa. Hindi na. Marami nang kinita sa mga kahong ito. Kung maaari tayong gumawa ng negosyo. Magpalitan tayo. Sa ganitong paraan, pareho tayong kikita. Tingnan mo, okay ba ito? Magpalitan tayo. Ang bawat bagay dito sa inyo ay napakahalaga. Kung ikukumpara, talagang wala tayong maibigay na maganda mula sa Tang Dynasty para makipagpalitan. Paano mo masasabing ganyan? E di ganun nga. Tama rin. Babalik na kami. Tungkol sa negosyo, kakausapin ko si inay. Bukas, babalik ako para sa sagot mo. CJ, walang problema. Malapit nang magdilim. Dapat na tayong umuwi. Kuya, kailangan kong umuwi para magmaneho. Bumalik ka na. Nga. Paalam, kuya. Paalam. Tara na. Mahal na hari. Ano ito? Ito. Kung sasabihin kung ano ito, hindi ko maipaliwanag sa 1-2 salita.
Ano ang nararamdaman ng mga Ginoo? Mahal na hari, ano itong bagay na ito? Paano ito nakakapag-ikot ng mag-isa? Ang hangin na ito ay napakasariwa. Hindi ba ito para sa pag-ihip ng hangin? Ano bang gamit nito para sa pag-ihip ng hangin? Sa tingin ko, malinaw na ito ay isang uri ng sandata. Tanggalin mo ang proteksyon sa labas. Dahil sa bilis ng pag-ikot ng talim sa loob. Mukhang wala itong makakaya. Tama ang sinabi ng albularyo. Ganitong kamanghamanghang bagay, ginagamit ba ito para sa hangin? Walang duda sa hula ni John Bao. Ito ay tinatawag na electric fan. Ginagamit ito para sa pagdapo ng hangin at pagpapalamig. Hihi! Ang bagay na ito ay maganda. Kaya mong magpalamig mag-isa. Nakakatuwa, nakakatuwa. Sobrang kamangha-mangha ito. Nga, ang mahalaga ay paano ito umiikot mag-isa. Bakit hindi ko pa ito nakita dati? Bakit hindi ko pa nakikita ang ganitong bagay noon? Ito. Kamakailan lang din ito nakuha ng emperador sa ilang pagkakataon. Mahal na hari, paano nakakagalaw ng mag-isa ang bentilador na ito? Baka may maliliit na tao sa loob nito. Hindi ko rin alam kung paano nangyayari iyon. Imposible na may mga maliit na tao dito. Kung sasabihin mong ito ay mahika, kulang pa. Tama ang sinabi ng matandang bahay. Tiyak na ito ay mahika. Dapat nga, kung hindi dahil sa mahika, hindi ito maaaring umikot ng mag-isa. Talagang kahanga-hanga. Maaari din itong magbigay ng liwanag. Anong bagay ito? Bakit hindi ko ito makita? Ang liwanag nito ay napakatindi. Ito ay ilaw. Para sa pag-ilaw. Una, hindi ito gumagamit ng langis. Pangalawa, hindi ito gumagamit ng wax. Bakit sobrang liwanag? Hindi ko rin alam. Tiyak na ito ay isang mahiwagang kapangyarihan. Ayaw ng kagalang-galang na magsabi kung saan galing ang bentilador. Tiyak na ito ay ibinigay ng isang Diyos sa kagalang-galang. Hindi ito dahil sa aking sinadyang itago. Talagang dahil ang bentilador na ito ay nakuha ng prinsesa ng Jinyang. Wala akong kinalaman dito. Kakaunti na rin na hindi ako masyadong nakikialam sa mga bagay sa harem. Kung saan ito nanggaling? Hindi ko pa nasisigurong tanungin ng maayos. Paano mo pinapaikot ito, iyong hari? Kanina nakita ko na parang pinindot mo ang isang bagay. Pagkatapos naming mapag-usapan ang bagay. Ituturo ko sa'yo, hindi pa huli. Talagang kawili-wili ang bagay na ito. Paano mo ito pinapaikot, mahal na hari? Tila nakita ko kanina na pinindot mo ito. Hintayin natin matapos ang usapan. Matutunan mo ito sa akin mamaya. Talagang kawili-wili ang bagay na ito. Mainit ang panahon. Mas mabuting umuwi na kayong lahat at magpahinga. Bawat isa ay umuwi na at asikasuhin ang mga usapin sa palasyo. Mag-isip na kayo ng mga hakbang. Hindi pa huli ang mag-usap muli bukas. Pinahahalagahan po kayo ng hari. Kami ay buong puso pong nagmamalasakit. Ngunit ang mga bagay sa bansa ay parang paglalakad sa agos ng ilog. Kung hindi ka umabante, tiyak na magpapahuli ka. Ngayon ay may mga pambansang bagay na kailangang pagdesisyonan. Paano maaaring talikuran dahil lang sa init ng panahon? Tama ang sinabi ni Ginoo Wei. Kami ay pinasasalamat sa iyong malaki at mabuting loob, mahal na hari. Kami ay magsisikap araw at gabi. Kahit pa magpawis hanggang sa huling patak. Hindi namin hahayaang mabigo ang tiwala ng mamamayan. Sabi ni Ginoo Fang. Para sa bayan, mag-alala. Ito ay tungkulin ko. Huwag lang sabihin na dahil sa init ng panahon. Kahit pa ang bundok ng espada at dagat ng apoy. Kami ay handang harapin. Tama ang tatlo. Ganito rin ang iniisip ko, si Lao Cheng. Hindi ko pa alam kung ano ang nasa isip nyo. Kung kayo'y tapat at masigasig. Ito'y labis na ikinagagalak ng aking puso. Kung ganito, susundin ko ang inyong nais. Magpatuloy sa talakayan. Talagang kawili-wili. Isang pindot lang at pwede nang bumilis. Yikset, talagang lumakas ang hangin. Maaari ring umiling. Hala, talagang nagiging mas kamangha-mangha ito. Kaya pala nito ay kaya pang kumilos mag-isa. Susubukan ko rin. Alaynan, bakit hindi na gumagalaw? Alaynan, hindi naman siguro ito sira, di ba? Mahal na hari, pinindot ko lang ng kaunti. Wala namang iba eh. Nanay, tingnan mo ang sasakyan ko. Ano naman itong bagay na ito? Ayun, maliit na sasakyan. Kaya kong gumalaw mag-isa. Si Zizi. Subukan nating patakbuhin ito para kay nanay. Ito. Ito ang laruan na binili ni Xiao Langjun para kina Zizi at Chengyang. Sabi niya ay maliit na sasakyan. Paano makakagalaw ng mag-isa ang maliit na sasakyan? Nakikita ko rin na ginagamit ng anak at ni Chengyang ang lakas nila. Haha. Sabi ni Xiao Langjun, ito ay gumagamit ng kuryente. Kung ano talaga ang nangyari, hindi ko rin alam. Maraming bagay doon ang kusang gumagalaw. At may mas malalaki pa. Tama, yung batang lalaki ba ay talagang Diyos? Nagtanong ka na ba ng maayos? Nagtanong na ng maayos. Tama si Shizi at Chengyang. Yung batang lalaki ay hindi talaga Diyos. Sino siya?
Isa siyang ordinaryong tao. Sa katunayan, isa siyang ordinaryo na tao na higit sa 1,000 taon ang nakalipas. Isang tao mula sa higit sa 1,000 taon. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit ganito? Bakit nakapunta si Zizi sa mundong iyon? Noong nakaraan, hindi ba sinabi niya na ipapadala ko kay Zizi ang isang jade pendant? Tama, mayroon din ang batang lalaking iyon. Dalawang parehong jade pendant, magkapareho. Sabi ng batang lalaking iyon. May isang uri ng koneksyon sa pagitan ng dalawang jade pendant. Sabi niya, tinatawag itong paglalakbay sa panahon. Paglalakbay sa panahon. Ibig sabihin niya ay siya ay isang tao mula sa hinaharap na mundo. Sa mundong kinabibilangan niya, ay isang mundo makalipas ang mahigit 1,000 taon. Hindi tulad ng kasalukuyang Tang Dynasty natin. Napaka hindi ka panipaniwala talaga. Ang ibig mong sabihin ay, si CZ ay dinala ka at si Changyang. Sa isang mundong makalipas ang mahigit 1,000 taon. Inay, gusto kong lumabas at maglaro. Sige, lumabas ka na. Lola. Inay, talagang ibang-iba ang mundo doon. Ah, mahal na hari. Ano ang ginagawa ng dalawang prinsesa? Hindi ko rin alam. Tatay, nandito na kami. Lolo, tingnan mo kung gaano kasaya ang aking sasakyan. Si Zizi Chengyang. Ano naman ito? Maliit na sasakyan. Anong materyales ang ginamit para sa maliit na sasakyan na ito? Napakadetalyado. Hindi ko makita. Hindi naman hindi makita. Hindi ko pa nakikita ang ganitong materyal. Ito ba ay salamin? Mukhang hiyas sa loob. Nanghiram si Teng Bohu. Kulang ang ilaw kaya mahirap makita. Aba, hindi ko na naman makita. Hindi ko na naman makita. Ang liwanag ng ilaw ng sasakyan na ito. Ang liwanag ng ilaw ng sasakyan na ito ay sobrang liwanag. Kasing liwanag ng sa electric fan, kasing liwanag ng sa electric fan. Paano kaya kumikilos mag-isa ang bagay na ito ni CZ? Kapag pinindot mo ang gas, kikilos na ito. Ha 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 ha. Ang gulo ni Idai, ang gulo niya. Ganito talaga kami nagmamaneho papunta dito. Tatay, kanina ba niya nakita ng malinaw? Paano nagagawa ng persimo na kumilos? Kailangan lang itong tapakan ng isang beses para makapagluto. Hindi ito kailangan ng baka o kabayo. At hindi rin kailangan ng tao para itulak. Kaya pala kaya nitong gumalaw mag-isa. Talagang kamangha-mangha. Ito ay gumagamit ng kuryente. Kapag na-charge, kaya nitong gumalaw. Bakit hindi na umiikot yung electric fan ni Crown Prince Chengyang? Naka-on naman ang electric fan. Kailangan munang mag-charge. Malapit nang magdilim, tingnan mo. Mabilis na umuwi na kayo. Gusto ko ring ihatid si Qingyang at Changyang pabalik sa palasyo ng prinsesa. Magpapaalam na kami. Si Xiang, ang pang-apat, ay uwi na sa palasyo ng prinsesa. Pangalawa, ibaba mo na ng maayos. Sa maliit na hardin. Sumusunod sa dalawang prinsesa. Opo, opo, opo. Talaga namang hindi ka pani-paniwala ito. Ika-4 na anak, si Chengyang. Saan kayo pumunta ng dalawa? Pumunta kami hanapin si Idi. Nandito na rin ang hari. Pumasok si Ege at nagsabi. Sinasabi mo ba na ang batang iyon ay hindi talaga Diyos-Diyosan? Isa siyang tao mula sa isang future na mundo. Talagang hindi ka pani-paniwala. Ako rin ay ganoon. Sa tingin ko, kahit sabihin mo ito, baka may mga tao pa ring maniwala. Kahit paman, may mga tao pa ring maniniwala. Mas mainam na huwag ipaalam ito sa iba. Narinig mo ba, Mingda? Nakarinig ka, ano ang sinabi mo kay ate? Hindi ko alam. Ayoko na turuan siya. Huwag mong sabihin sa iba ang tungkol sa paghahanap sa kuya. Naintindihan mo ba? Bakit? Anak, ayaw ko na siyang turuan. Siyang ate at kuya, sabi nila na maghanap tayo ng isang kuya. Hindi pwedeng makita ng iba. At hindi rin pwedeng sabihin sa iba. Naiintindihan ko na. Hindi ko sasabihin kay Esu. Paano ka nakarating sa mundong iyon? Pwede mo bang sabihin kay Tia? Hindi ko sasabihin sa'yo. Hindi pwedeng sabihin na hindi pamilyar si tatay. Naisip ko si kuya. Kaya pupunta ka na. Inaasa mo ba na nakapagbihisi ka na kay Changyang? Pwede ba kayong makapunta? Pwede bang subukan ninyo? Mahalaga ito. Ate, pwede bang gamitin mo itong iyong yusheng? Mukhang hindi pwede. Subukan mo rin, Changyang. Ate, pwede bang gamitin mo itong iyong yusheng? Gamitin mo, pwede bang gamitin mo itong iyong yusheng? Dixon, ate, pwede bang gamitin mo itong iyong yusheng? Gamitin mo itong iyong yusheng, pwede ba, Dixon? Mukhang hindi pwede, mukhang hindi pwede. Mukhang hindi pwede.
Subukan din ni Chengyang, subukan din ni Chengyang. Ama, parang tanging ang ika-4 lang ang pwedeng gawin ito. Mas madali na kung ganito. Siguraduhing ingatan ni ika-4 ang jade na ito. Huwag mo itong mawawala. Naintindihan ko na. Ano kaya ang magiging itsura ng mundo sa hinaharap? Hindi na katulad ng ngayon. Isang ganap na kakaibang mundo. Hindi maipaliwanag ng maayos. Basta't lahat doon ay kamangha-mangha. Ano kaya ang itsura ng mundo sa hinaharap? Hindi na katulad ng ngayon. Hindi na katulad ng ngayon, hindi na katulad ng ngayon. Isang ganap na kakaibang mundo, hindi na katulad ng ngayon. Talagang isang napakabagong mundo. Talagang isang napakabagong mundo, talagang isang napakabagong mundo, hindi ko maipaliwanag. Hindi ko maipaliwanag, talagang isang napakabagong mundo, hindi ko maipaliwanag. Basta't lahat doon ay napakakamangha-mangha, basta't lahat doon ay napakakamangha-mangha. Parang nakikinig sa isang kwentong mito. Langka. Sabi mo, maaari bang dalhin ako ng anak na sisi para makita ito? Siya ay dalhin ako upang makita. Ano nang nangyari? Ang mundong ito pagkatapos ng 1,000 taon. Sino ang prinsipe na umupo sa trono? Ano ang pangalan ng taon? Iyon nga. Nakalimutan mo bang itanong, bata? Walang problema, pwede mo namang itanong sa susunod na pagkakataon. Kung pupunta ako. Hindi ba't ang mga susunod na henerasyon ay hindi na makikilala ang aking pagkatao? Siyempre, lampas na ng 1,000 taon. Pero hindi naman sigurado. Ang larawan na iginuhit ni Yan Liming para sa inyo. Tiyak na maayos na iingatan ng mga susunod na henerasyon. Ang anyo ng ating ninuno. Saan ba nila ito malilimutan? Bagamat napakahusay ng kakayahan ni Yan Liming sa pagguhit. Pero ang larawan ay hinding-hindi magiging katulad talaga. May kaunting pagkakaiba pa rin sa tunay na tao. Haha, kung sakaling pumunta nga ako doon. Kailangan ko pang patunayan ang aking pagkakakilanlan. Haha, kailangang mag-isip ng mabuti ang hari. Haha. Litchi ama. Bakit parang hindi ka masaya, tita? Mayroon bang nangyayari? Kailan naging ganito kakahesitan sa pagsasalita? Kung may sasabihin, sabihin mo na lang. Huwag kang matutong magpanggap na parang mga bata. Tama ang sinabi ng iyong ama. Sabihin mo kung ano ang nasa isip mo. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Sasabihin ko na. Magsalita ka na, magsalita ka na. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Itay at inay. Ang mundo na mahigit 1,000 taon mula ngayon ay hindi na ang dakilang tang. Ano ang sinabi mo kanina? Ang hinaharap na mundo ay hindi na ang dakilang tang. Nawala na ang dakilang tang. Gaano nakatagal ang kaharian ng tang? 280 taon. Hindi pa umabot ng 300 taon. Nawalan na ng pamamahala. Tiyak na may dahilan ito. Natanong mo na ba ang batang Ginoo? O baka naman ang mga suliranin sa loob ng bansa ay nagdulot ng pag-aalala sa kanyang anak. Hindi pa siya nagtatanong tungkol sa dahilan. Walang masama, noong nakaraan ang Hanwang at ang mga eunuko. Dumating ang panahon ng muling paglitaw ng mga tagapagtaguyod. Ako'y nagpakasakit sa hangin at ulan. Upang itatag ang pundasyong ito. Ngunit ang mga susunod na henerasyon ay hindi makapagbabantay. Sayang, talagang sayang. Huwag masyadong mag-alala, mahal na hari. Mula pa noong sinaunang panahon, may pag-angat at pagbagsak ang mga dinastya. Tulad ng pag-ikot ng araw at buwan. 3 sistema ng siklo. Ito ay likas na batas ng langit. Ang Shang ay umabot ng daan-daang taon. Ang Bozhao ay umabot ng 800 taglagas. Ngunit sa huli, may pagbabago sa dingding. Ang Zhou ay nahati pagkatapos ng 800 taon. Ang Han ay humina pagkatapos ng 400 taon. Mahigit 300 taon na rin ang nakalipas, hindi na ito maikakailang mahabang panahon. Ng paulit-ulit na paghahari at pagbagsak. Hindi kayang kontrolin ng tao lamang. Mahal na hari, binabasa mo ng husto ang mga kasaysayan at klasikong aklat. Malamang na nauunawaan mo rin ang ganitong katotohanan. Hindi ko maaaring hindi alam ang mga prinsipyong ito. Ngunit sa mga taon na ito, nagsisikap ako ng buong puso, gabi at araw. Nagpapakahirap ako ng buong sikap. Para lang ito sa pagpapalawig ng kaharian ng Tang hanggang sa milenyo at henerasyon. Ako ay ikinasal sa prinsipe ng Qin noong ako ay 13 taong gulang. Sa mga taon na puno ng unos at bagyo, ako ang nakakaalam ng labis sa nararamdaman ng hari. Ngunit sa kabilang banda, ngayon, ang anak ng trono ay nakilala ang batang prinsipe mula sa hinaharap na mundo. Ang pag-alam sa bagay na ito ay isang pagkakataon. Habang nililinaw natin ang dahilan, maging aral ito sa atin, upang ituwid ang mga alituntunin. Hindi pa huli ang lahat. Mahal na hari, palagi kang may malasakit sa mundo. Bakit ka dapat malungkot dahil dito? Sa mga nakaraang araw, samahan niyo ang 4 na anak at si Chengyang dito. Unahin kong babalik sa Ganda Hall. Bukas na lang ako babalik para pakinggan ang magandang balita ni Litchi. Mahal na hari, magpahinga na kayo muna. Dahil sabi ni Xiao Langjun na worth ang 1 0 kahon. Magpapadala pa ako ng ilan pa. Kasi meron namang sobra sa palasyo. Naiintindihan ko po. Elday, sasamahan kita magbibigay. Haha, hindi ka siya si Aldi sa maliit na kotse ni Shu.
Pwede ko sanang magbigay liwanag kay Aldi. Haha, hindi na kailangan. Kayo na rin ay magpahinga. Bukas, kailangan pa nilang dalhin si ate para hanapin si Xiao Langjun. Inay, napansin mo ba? Dito sa parteng ito, bihirang kumain si Shu ng daliri. Totoo nga. Sinabi ng batang Ginoo kay si Zina ang pagkain ng daliri ay magdudulot ng sakit. Maaaring nakinig si Z sa sinabi ng batang Ginoo. Talagang maganda ang relasyon ni si Z sa batang Ginoo. Anong nangyari? Sinabi ng batang Ginoo na ang bentilador na ito. At ang maliit na sasakyan ni si Z at Cheng Yang. Lahat ng mga bagay na ito ay rechargeable. Hindi ito magagamit kung walang kuryente. Kailangan itong dalhin pabalik para mag-charge bago magamit. Ano ba ang kuryente? Sabi ng binata, parang kidlat lang daw ito. Nagmamalasakit din ang ina. Kapag natutulog, hindi na mainit. Mabilis, humiga ka na. Hihipan kita ng pamaypay. Inay, medyo mainit ako. Si Reyna Yushu ay pupunta para kumuha ng malamig na tubig. Para punasan si ikaw at si Changyang. Sundin ko po ang utos. Inay, gusto kong maghanap ng mga kuliglig. Inay, gusto ko ring pumunta. Hindi ba masyadong huli na? Ang batang lalaki ay napakamahiyain. Gusto rin niya si Z at Changyang. Siguro may mga bagay din siyang iniisip. Si Xiao Langjun ba ay nag-iisa lang sa bahay? Nasaan ang kanyang pamilya? Talagang nakalimutan kong itanong. Ngunit si Xiao Langjun ay talagang nag-iisa sa kanyang tahanan. Sige na. Si Changyang. Pagkatapos niyo pumunta, maging mabait kayo. Huwag masyadong maging abala. Alam mo ba, Ginoo? Alam ko na. Sige, ma. Tandaan mong bumalik bukas ng umaga. At dalhin mo si ate para makipag-usap kay Ginoo tungkol sa mga bagay na mahalaga. Sat Visan. Si Zico ay sumakay sa araw. Bakit kayo dalawa nandito? Ang kuya ay nag-set up ng kuryente. Hindi na umiikot. Oo, may koneksyon. Matutulog kami dito sa kuya mamaya, Disen. Ang bango ng lutong pagkain. Naamoy ko rin. Haha, ang galing ng mga ilong niyong dalawa. Kahit sa instant noodles, nahahanap niyo ako. Tungkol sa instant noodles. Sandali lang kayo dalawa. Matapos kumain si kuya, matutulog na tayo. Masarap ba ang mga nuts? Ayos lang naman itong bagay na ito. Gugu, nagugutom na naman ako. Ako rin, gutom na ako. Talaga bang gutom na kayong dalawa? Halos mamatay na kami sa gutom. Ako rin. Ay naku, ganun na ba kaseryoso? Sige, samahan niyo ako, magluluto ako para sa inyo. Huwag. Gusto ko rin ng mustasa. Kuya, gusto ko rin kumain ito. Sige, kuya, gagawan ko rin kayo. Nga. Salamat, kuya. Walang anuman. Maghintay ka ng kaunti. Ay, kuya, ang mustasa ko ang hindi masarap. Pakiramdam ko iba. May dagdag pang pampalasa. Huwag mag-alala. Kuya, titingnan ko muna. Achu. Haha, naubo ka ba? Kumuha ka na agad. Ayos na, pwede nang kumain. Wow, ang bango. Sobrang bango. Mag-ingat, mainit yan. Haha, bata. Kailangan mo bang pakainin kita, kuya? Kaya ko na ito mag-isa. Kuya, ang sarap nito. Sige na, hindi na maaga. Matulog na tayo. Nga. Bukas, dadalhin kayo ni kuya para bumili ng toothpaste at toothbrush, okay ba? Kuya, ano ang toothpaste para sa ngipin? Yung panghugas ng ngipin. Para mapaputi ang maliit na ngipin. Naalala ko na. Yung may bula sa bibig. Ang talino ni Cheng Yang. Alam ko na rin. Matalino rin ako. Matalino rin si Mingda. Haha, halika kuya, yakapin mo. Ikalawang ate. Masaya ba? Ang saya nitong laro na ito. Hahaha. Matulog ka na. Bumangon ka na lang mamaya. Matulog ka na. Matulog ka na. Nandito lang ang kuya para bantayan kayo. Hahaha.
Si Zizi. Si Cheng Yang. Anong gusto niyong kainin sa umaga? Maghahanda ang kuya. Gusto kong kumain ng instant noodles. Ay, Satvisan. Hindi pwede ito. Hindi dapat palaging kumain ng instant noodles. Kaninang gabi, kumain na ako. Hindi na pwedeng kumain sa umaga. Bakit naman? Ang sarap ng instant noodles. Masama sa katawan ang sobrang pagkain ng instant noodles. Naiintindihan mo ba? Kung hindi, gusto mo bang dalhin kayo ng kuya para bumili ng almusal? CJ, kayo dalawa ay kailangang umuwi muna para magpalit ng damit at mag-ayos ng buhok. Hindi gagawin ni kuya. Kuya, babalik pa ako para dalhin si ate. Sabi ni Ina, may sasabihin si ate kay kuya ngayon. Sige na, bumalik na kayo dalawa. Dalhin si at dito. Sama-sama tayong bumili ng almusal. Isas Ethan. Inay, gusto kong magbihis. Kuya, dalhin mo kami bumili ng masarap. Esan. Sabi ni kuya, dadalhin niya kami para bumili ng almusal. Talaga ba? Magmadali kayong magbihis at maglinis para kina si at Shenyang. Opo, susunod po. Sige na, tapos na. Umalis na tayo. Hunger na talaga ako.